Si Max Spark, kamusta kayo? At sa ngayon, Max Spark, pag-uusapan po natin ang mga sikreto para mag-worry na lalaki na mawala ka sa kanyang buhay. At kung handa, nakinglaban na po tayo. At muli, be inspired. At ang unang sikreto, Max Spark, para mag-worry na lalaki na mawala ka sa kanyang buhay is huwag kang matakot na lumayo kapag sobra na. Yan ang unang sikreto kay inspired upang lalaki ay magkaroon ng takot sa loob niya na mawala ka sa kanyang buhay. Kay inspired, dapat magpakita ka ng katapangan muna. Kapag sobra na siya, dapat lumayo ka. Kay inspired, bakit naman lalayo? Baka masira kami niyan. Ano bang nangyayari sa inyo ngayon? Hindi ba't nasisira kayo sapagkat sobra na siya? Dahil sa mga panuloko niya sa iyo? Dahil sa pambababae niya? Dahil sa mga kalokohan niya? Dahil sa mga, sabihin nating mga masakit niyang salita? Kay inspired, ginawa mo na rin naman lahat, di ba? Para ito sa mga sukdulan na. Para ito sa mga masyado nang inaapi. Para ito sa mga babaeng ibinuhos ng lahat, binigay ng lahat, pero talaga mang parang inaabuso na, naaabuso na, at sobrang natatangahan na sa kanyang sarili. Kay inspired, kapag sobra na, at wala ka ng peace of mind, at sobrang na-stress ka na, o baka na-depress ka pa, lumayo ka muna. Kay inspired, baka anong mangyari sa kalusugan mo niyan? Hindi niya na nga nakikita ang halaga mo, hindi ka na nga niya pinapahalagahan, nasisira pa ang sarili mo. Pero kapag lumayo ka, kay inspired, magkakaroon ka kahit papaano kapahingahan, peace of mind, at makikita niya ang tunay mong halaga. Kay inspired, huwag kang magpakamartir, huwag kang masyadong marupok, sapagkat kay inspired, para din naman sa kanya yan, at para din sa iyo yan, at para sa inyong relasyon yan. Ang problema sa karamihan sa inyo, dahil sa pag-ibig na yan, dahil sa pagmamahal na yan, at dahil sa kaduwagan na yan, at dahil sa katangahan na yan, nananatili ka sa isang sitwasyon, sa inyong relasyon, na palagi ka naman niyang sinasaktan, palagi ka niyang niloloko, palagi ka niyang iniisahan, palagi ka niyang iniiputan, palagi ka niyang talaga namang ka-inspired, pinapaluha. Yan ang unang sikreto ka-inspired, sapagkat kapag lumayo ka muna, sigurado ka-inspired, kahit pa paano, mamimiss ka niyan. Sabi na iba ka-inspired, hindi ako mamimiss niyan. Kasi may iba siyang gusto, kasi may iba na siyang mahal, kasi nagbago na siya, kasi hindi na kami okay. Kasi pinagsawaan niya na ako. Alam niyo, mga ka-inspired, ang lalaki tao pa rin naman yan, may puso pa rin yan, may damdamin pa rin yan, meron pa rin niyang alaala. Sa subconscious mind niya, lahat ng tao merong subconscious mind. Sa ngayon, oo, matapang siya, ma-pride siya, kasi andyan ka pa, alam niyang isa kang dakilang tanga. Pero pag lumayo ka at nawala ka sa kanyang buhay, doon niya maiisip lahat, at doon niya rin mismo mararamdaman sa puso niya ang halaga mo. Ang problema, kaduwagan mo at katangahan mo. Talaga namang ka-inspired, magkaroon ka ng pagmamahal sa iyong sarili. Yan ang unang hakbang upang ikaw ay matutong lumayo sa kanya. Ang problema, nakalimutan mo ng mahalin ang sarili mo ng totoo. Sabi mong mahal mong sarili mo, pero hindi mo man pinapakita sa gawa, sapagkat palagi kanyang pinapaiyak, sinasaktan. Andyan ka pa rin at takot ka. Ikaw ang takot. Alam niyo kung sino yung takot? Yun yung mas nasasaktan eh. Yun yung mas nai-stress eh. Subukan mo magpakatapang, magugulat yan. Subukan mong lumayo, subukan mong hindi magparamdam, subukan mong biglang mawala. Tingnan natin kung hindi ka hanapin yan. Kaya ka binabaliwala eh, kasi andyan ka lang. At sinasalo mo lahat ng kalokohan niya. Talaga namang ka-inspired. Hindi ka ipinanganak sa mundo, hindi ka pinanganak ng mahal mong magulang para maging ganyan ka. Yan ba ang pinangarap mo sa buhay mo? Yan ba ang natutunan mo? Yan ba ang gusto mo? Hindi ko kayo pinapalayo para masira kayo. Pinapalayo ko kayo pansamantala, kasi nga sobra na, para naman makahinga ka at makita niya ang halaga mo. Maniwala ka sa akin, hanggat hindi niya nakikita ang tunay mong halaga, patuloy kanyang sasaktan, patuloy kanyang babaliwalain, patuloy kanyang titiisin, at patuloy kanyang lolokohin, at patuloy siyang magsasalita ng masasakit na salita sa iyo, at patuloy kanyang babaliwalain. Gusto mo ba ng ganon? Masaya ba yun? Pumasok ka sa relasyon, nagmahal ka para maging masaya, hindi para maging miserable ang buhay mo. Ka-inspired, sense of sikreto. Kapag nagawa mong bagay na yan, pinahalagahan mo munang sarili mo, inisip mo ang mga bagay-bagay at nagkaroon ka ng lakas ng loob na lumayo, darating ang tamang sitwasyon at panahon para sa inyo, para sa kanya,
para sa'yo. Talaga namang ka-inspired, bigyan mo lang ng oras ang lalaking yan para tumaas muli ang interest, ang attraction, ang value na nawala sa iyo, sa kanya. Ka-inspired, kaya mo yan. Huwag ka kasing puro pagmamahal. Huwag ka kasing puro kalandian. Huwag ka kasi puro karupukan. Huwag ka kasi puro katangahan. Huwag ka kasing talaga namang ka-inspired. Pinapairal mo yung mga maling paniniwala mo sa buhay mo na itinuro pa ng mga kaninununuan mo at ang mga lola't lolo mo na talaga namang sa kanila umepekto, pero sa iyo kaya iba na ang panahon ngayon. Ka-inspired sa mga sikreto. Dapat mong tandaan, dapat mong gawin, dapat mong isabuhay upang may mangyari sa inyo. Sa mga sikreto upang magkaroon naman siya ng takot na mawala ka sa kanyang buhay. At sa katagalan, magbago siya, talaga namang ka-inspired, mahalin kanya. Ang totoo, at lagi siyang meron takot sa puso niya na dapat lagi kanyang ingatan, baka mawala ka. Ka-inspired. Pangalawang sikreto mag-inspired para mag-worry lalaki na mawala ka sa kanyang buhays. Huwag siyang palaging pagbigyan, lalo kapag sobra na. Pangalawang sikreto ka-inspired na dapat mong palaging tandaan. Alam niyo, mag-inspired sa buhay na ito, lahat ng sobra ay talaga namang hindi magandang hantungan yan. Lalo na kapag ikaw ay laging nagbibigay na lang palagi sa taong yan, at lagi mo siyang pinagbibigyan. Diba? Huwag mo siyang laging pagbigyan. Diba? Ka-inspired, ano ba halimbawa ng sinasabi mo? O halimbawa, diba? Lagi mo siyang pinapatawad, lagi mo siyang pinagbibigyan kasi nga mahal mo siya. Kasi nga ayaw mo masira kayo. Kahit na lagi siya ng babae, palagi niyang ginagasta ang pera mo nang walang paalam. Palagi kanyang pinagsasalitaan ng masasakit na salita kahit na wala ka namang ginagawa. Talaga namang ka-inspired, lahat na lang ng pang-aapi ginagawa niya na sa'yo. At lahat ng pananakit naramdaman mo na sa kanya. At lahat ng pang-aabuso naranasan mo na sa kanya. Diba, lagi mo pinagbibigyan. Sa katunayan, andyan ka pa rin sa sitwasyon mo. Ka-inspired. Alam nyo, kaya kung kayo minsan pinapalayo mo na o pinapagamit ng no contact rule para hindi naman siya magpatuloy sa kanyang kayabangan at bumaba naman ng pride niya sa'yo. Kapag yan bumaba ang pride sa'yo, maglalambing sa'yo yan. Pag yan bumaba ang pride sa'yo, makikita niya ang value mo. Kapag yan bumaba ang pride niya sa'yo, sapagkat nakita mong tunay mong halaga, lumayo ka, hindi ka nagparamdam, talaga mang ka-inspired, mamahalin ka niyan. Sapagkat alam niya na naging mabuti ka sa kanya. Yun ang una. Pangalawa, sapagkat alam niya na hindi lahat ng babae tulad mo na handang magpakatanga sa kanya. Real talk, di ba? O lahat ba ng babae katulad mo? Yung iba nga, kapag ka niloko isang beses, iniiwan ng lalaki. Eh ikaw, ilang beses ka na niloko? Ilang beses ka na nagpakatanga? Ilang beses mo siyang pinagbigyan? O, ngayon lahat yan may isip niya. Sigurado ako, inspired, darating ang panahon kapag nakita mo at nagawa mo ang tunay mong dapat na gawin. Kapag ka nasa ganyang sitwasyon ka na, ang lalaki matatakot yan na mawala ka. Paghihirapan ka niyan, babakuran ka niyan, mababalo sa'yo yan, hahabulin ka niyan. Yan ang mga kailangan talaga eh. Mahalin mo muna ang sarili mo, lumayo ka muna, pag no contact rule kung kailangan, upang ang lalaki talaga namang ka-inspired, mamiss ka. Wala ka na kasing halaga sa kanya. Kaya para ka ng basura ngayon kung kausapin ka niya. Para ka ng basura kung iwan ka niya sa bahay nyo. Para ka na lang tanga na talaga namang binsa ka na lang niya bigyan ng oras. Kaya sobra-sobra na kasi yung binigay mong pagmamahal. Sobra-sobra na yung oras na binigay mo sa kanya na hindi naman niya pinapahalagan. Lagi kasing available. At kapag meron siyang gusto, bigay ka agad. Kahit hindi niya hingin, binibigay mo sa kanya. Lahat ng katangahan, ginawa mo na. Huwag kang magmahal ng sobra. Huwag kang magbigay ng sobra. Dapat sapat lang. Huwag mo siyang laging pagbigyan. Upang makita niya ang tunay mong halaga. Kapag sobra na, lumayo ka. Kapag sobra na, mag-no contact rule ka. At huwag mong pahabayaan ang sarili mo. Sapagkat kahit mawala siya, andyan ang katawan mo. Mahalin mo ang sarili mo. Sapagkat yan ang lagi mong kasama sa buhay mo, ka-inspired sa sikreto. Upang ang lalaki matakot na mawala ka. Kapag nakita niyang matapang ka lang, hindi mo siya palaging pinagbibigyan. Kapag matapang ka lang lumayo. Kapag matapang ka lang, hindi mo natanggapin ang paghingi niya sorry, sapagkat sobra na, aabulin ka niyan. Mag-i-effort sa'yo yan. Hayaan mo siyang mag-effort sa'yo. Lalo kapag meron siyang ginawang kasalanan. Patunayan niya ang kanyang sarili. Hindi yung pagbibigyan mo kaagad. Magpa-hard to get ka. Hindi yung easy to get.
konting bulong, konting himas, konting lamas, bibigay ka na sa sekreto ka inspired. Tandaan mo yan. Upang hindi ka niya gawing easy to get, hindi ka niya gawing, sabihin natin, mahinang tao para sa isip niya, hindi ka niya gawing mababang klase. Tignan ka niya bilang isang high value, sapagkat ikaw mismo tumatanggi ka, ikaw mismo lumalayo ka kapag sobra na siya. Pangatlong sikreto mga inspired para mag-worry lalaki na mawala ka sa kanyang buhay. So, huwag paikutin ang mundo mo sa kanya. Yan ang pangatlong sikreto ka inspired upang sa lalaki matakot na mawala ka sa kanyang buhay. Ang problema sa inyo, binibigay niyong lahat-lahat sa lalaki. Alam ko, masarap magmahal at tama ang magmahal. Nakipagrelasyon ka sapagkat umibig ka. May nararamdaman kang something sa puso mo na gusto mong laging maramdaman, kaya hanggang ngayon andyan ka sa kanya kahit paminsan-minsan nag-aaway kayo o madalas nasasaktan ka. Pero ka-inspire, huwag mong paikutin ang mundo mo sa kanya. Sapagkat kapag ginawa mo yan, mababaliw ka. At ang iyong kabaliwan ang siya magdidikta sa iyo upang lagi kang magkamali sa mga desisyon mo sa kanya. At ibigin mo siya ng lubos at ibigay mo lahat sa kanya. Ka-inspire, napakamali. Na ang buhay mo, iikot mo lang lagi sa lalaki. Na talaga namang wala ka ng ibang gagawin pa sa buhay mo. At ang mga pangarap mo, hihinto mo na para sa kanya. Nagtatrabaho ka, huminto ka sapagkat gusto mo magsama kayo. Nagdenegosyo ka, napabayaan mo na sapagkat gusto mong lagi magkita kayo, itigil mo ang bagay na yan ka-inspired. Dapat sapat lang kung magmahal. Wag sobra. Yung mga pangarap mo, wag mong kalimutan. Yung mga ginagawa mo, wag mong pabayaan. Yung sarili mo, wag mong talaga namang ka-inspired. Pabayaan, lagi mong alagaan ang sarili mo. Yung iba sa inyo, nagmahal lang, pinabayaan ng kalusugan. Yung iba sa inyo, nagmahal lang, tinakwil ng magulang. Yung iba sa inyo, nagmahal lang, napabayaan na yung trabaho, napabayaan na yung pag-aaral. Nalugi na yung negosyo dahil sa lintik na pag-ibig niya, nakala niyong tama lagi yung binubuhos niyong lahat sa lalaki. Tigil mo ang bagay na yan ka-inspired. Dapat sapat lang kapag nagmahal ka. Kapag nakita ng isang lalaki na hindi mo siya masyadong mahal, pero ang totoo, sapat na mahal mo siya, huwag ka rin magkukulang, eh ang lalaki ka-inspired lagi maghahabol sa iyan. Nagsisimula lang magsawa ang lalaki. Nagsisimula lang tumigil sa paghahabol ang lalaki. Nagsisimula lang tumigil sa pagkabaliw sa iyo ang lalaki. Kapag nakita niya na ikaw na ang nagbibigay ng lahat. Kapag nakita niya na ikaw na ang nag-e-effort ng lahat. Kapag nakita niyang ibinubuhos mo na ang lahat sa kanya. Kapag nakikita niyang ikaw na ang baliw sa kanya at ikaw na ang naghahabol sa kanya. Ka-inspired, huwag sanang dumating sa ganung pagkakataon upang patuloy ka pa rin maging masaya. Sapagkat paano ka magiging masaya kapag ang lalaki pinagsawaan ka na at wala nang maramdaman sa iyo. Dapat matuto ka kasing magpakipot, matuto ka magpa-hard to get, matuto kang wag laging available, matuto kang pahalagahan ng oras mo, matuto ka na magpa-miss, matuto kang mag-focus sa trabaho mo, wag laging puro sa pag-ibig, pero wag rin kayong magkukulang. Ka-inspired sa sikreto upang lalaki lagi kang mahalin. Dahil lagi kanyang mamahalin, lagi siya matatakot na mawala ka. At ang lalaki laging papahalagahan, ka-inspired. Ang apat na sikreto maka-inspired upang mag-worry na lalaki na mawala ka sa kanyang buhay is huwag pabayaan ng itsura at katawan. Yung pang-apat na sikreto ka-inspired upang lalaki matakot na mawala ka sa kanyang buhay. Alam nyo mga ka-inspired, napakahalaga niyan. Oo, kaya ka nga niya kinilala eh. Kaya ka nga niya niligawan. Kaya nga siya nakipag-commit o nakipagrelasyon sa'yo. Kaya ka niya minahal. Sa totoo lang, una talagang attraction. Bagong sabihin nating attraction muna. Bago yung emosyon. Sabihin naman, ka-inspired, paano yun? Alam nyo kasi ka-inspired ang attraction, ang totoo niyan, hindi naman pinipili yan. Kusa may nakikita, kusa may nararamdaman. Diba? Minsan nga nagugulat yung iba. Ano nagustuhan mo dyan? Hindi naman maganda yan. Ano nagustuhan mo dyan? Hindi naman pogi yan. Eh sa kanya ako na-attract eh. Diba? Siguro nagustuhan mo yung tindig niya, nagustuhan mo yung forma niya, nagustuhan mo yung buhok niya, kahit mapisat yung ilong niya. So totoo lang, real talk. Oh, ang attraction, hindi lang naman yan para sa mga pogi o magaganda. Para din yan sa basta hindi yan baskusa yan ng attraction. Eh paano pa pag nag-aayos ka? Paano pa pag nag-workout ka? Baka hindi mo na matirhan yung iba. Lahat na lang ng attraction sa'yo. Di ba napapansin mo pa nag-aayos ka, nagtitinginan yung mga lalaki sa'yo? Kahit na hindi ka naman, real talk, kahit hindi ka pinanganak na maganda. Hindi ka pinanganak na sexy. Hindi ka pinanganak na sobrang ganda ng kutis mo. Pero pag nag-aayos ka, nagpapaganda ka, meron tumitingin sa'yo. May nagtumitingin sa'yo. May nagpaparamdam sa'yo. May nagpapakit sa'yo. May nanliligaw sa'yo. Yung iba, kumukuha pa ng number mo. Kasi nga, napakahalaga na alagaan mo palagi yung itsura at katawan mo. Alam nyo, ka-inspired, napakahalaga niyan. Upang lalaking mahal mo, laging matakot na mawala ka. Lalo kapag napapansin niya, nararamdaman niya na maraming umaaligid-aligid sa'yo.
Lalo na napapansin niya at nagkakaroon siya ng idea na baka maraming na nakapila sa'yo. Lalo na kapag nararamdaman niyang marami nang gustong manligaw sa'yo kaso hindi makaporma dahil andyan siya. Kaya inspired lalaki, babakuran ka, matatakot na mawala yan sa'yo. Natatakot na mawala ka sa kanya. Ang problema kaya hindi takot eh. Hindi takot. Kaya inspired, bakit hindi takot? Ano kakatakutan niya? Mukha ka naman losyang. Kaya inspired, grabe ka naman. Kaya inspired, wag naman ganyan. Real talk lang. Tumingin ka sa salamin. Tanungin mo yung katabi mo. Alagaan mo kasi yung sarili mo. Hindi yung naglulungkot-lungkutan ka dyan. Hindi nagdadrama-drama ka dyan na ganyan ka. Nasa sa'yo yan. May kamay ka, may paka. Sabi ng ka-inspired, paano to? Bakit? Medyo may kakulangan ako sa katawan. Kung may kakulangan sa katawan, hanapan ng ibang paraan. Wala tayong magagawa dyan. Yung iba kasi, di ba, walang kamay, walang paa. Pagka ganyan, may paraan pa rin. Kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, may dahilan. Inspired, wag mo laging daan sa drama. Alam mo, lalamunin ka ng buhay pag puro ka drama. Lalamunin ka ng buhay kapag naghihina-hinaan ka. Kailangan mo maging malakas. Kailangan mo maging matapang. Lalo sa pag-ibig at sa pakikipaglaban sa attraction ng taong mahal mo. Alam nyo, napakalakas ng kompetensya sa labas ng mundo. Kapag hindi kayo magkasama, kapag ka-LDR kayo, hindi sa tinatakot ko kayo, baka isipin mo, tinatakot kita. Kapag ka-LDR kayo, o magkalayo kayong dalawa, o sabihin natin ka-inspired na hindi mo siya lagi nakikita, hindi kayo lagi nagkakasama, maraming babae sa paligid. Napakalakas ng kompetensya, napakalakas ng labanan, ng attraction para sa attention niya. Paano pag hindi ka nag-aayos? Di baka maakit yan ng kapitbahay niya. Baka maakit yan ng katrabaho niya. Baka maakit yan ng kaklase niya. Baka maakit yan ng boss niya. Baka maakit yan ng sino namang pokers dyan. Ng mga babae dyan na malalandi. Pero kung nag-aayos ka, nag-self-improve ka, nagpapasexy ka, nagpapaganda ka, ginagastos mo yung sarili mo kahit hindi masyadong magastos na sobra-sobra, nag-workout ka, nagpapawis ka, nagpapasexy ka, inaalam mo yung bagay na suot sa'yo, inaalam mo yung bagay na hairstyle sa'yo, may makeup ka ng sakto, nagpapaganda ka. Alam nyo, mahal ka na niyan eh. Doon sa salitang mahal ka niya, kalahati na doon o higit pa, lamang ka na sa iba. Paano pag nagpapaganda ka pa, nag-self-improve ka ba, hindi 100% ng atensyon at pag-ibig niya sa iyo. Kaya kasi nagkukulang ng lakas sa tukso, kasi pinanghahawakan niya lang, mahal ka niya. Pero natutukso pa rin siya kasi nga, mahal ka lang niya, pero ikaw mismo parang hindi mo mahal sarili mo. Kasi hindi mo inaayos ang sarili mo, hindi ka nagpapaganda. Nahihirapan tuloy siyang lumaban sa tukso. Pero kung mahal ka na niya, at nakikita niya pa na inaalagaan mong sarili mo, nagpapaganda ka, maniwala ka, lalakas sa tukso yan. Lalayuan niya yung tukso kasi sa'yo pa lang, panalo na siya. Kaya napakalaga na nag-aayos ka palagi, lalo kapag may boyfriend ka na, may asawa ka na, huwag mong pabayaan sarili mo. Kahit matanda ka na, kahit senior ka na, kahit 50 plus ka na, kahit 40 plus ka na, kahit may edad ka na, alagaan mo sarili mo. May laban ka. Matutulungan mo pa siya na layuan ng tukso. Kasi sa'yo pa lang, panalo na siya. Nandun na tayo, mahal ka na niya eh. Mahal ka na niya. Mag-ayos ka pa. Kasi kulang minsan na mahal ka lang niya. So, totoo lang, kulang talaga pag mahal ka. Lalaki is lalaki. Lalaki is lalaki. At mahirap labanan ng tukso. Mahina ang pita ng tao. Lalo na kapag kulang sa pananampalataya. Lalo na kapag walang masyadong pananampalataya sa Diyos. Mahina ang lalaki sa tukso. Babae nga natutukso eh. Yung iba sa inyo, aminin yung iba sa inyo. Alam ko, walang aamin eh. Yung iba sa inyo, natutukso eh. Lalaki pa kaya. Oh. Isip, di ba? Magpaganda ka, mag-ayos ka, huwag mabayaan itsura mo, huwag mabayaan katawan mo. Mahal ka na niya, nag-aayos ka pa, panalo ka. Matatakot siya na mawala ka sa buhay niya at ikaw lang madalas ang lagi ng mamahalin at iisipin ka-inspired. Alam ang sikreto mga pa mag-worry na lalaki na mawala ka sa kanyang buhay, huwag maging martir sa kanya. Alam ka-inspired. Alam nyo mga kapag hindi ka naging martir sa inyong relasyon sa lalaking yan, palagi, ka-inspired palagi, hindi ka niya babaliwalain, hindi ka niya titiisin, sapagkat alam niya ang limitasyon mo. Pero pag alam niyang martir ka, abusuhin ka niyan, diba, take for granted niya yung pagiging ganyang katangahan mo, magiging diba, abusuhin ka niyan. Minsan kasi ganun yung tao eh, sa totoo lang, hindi naman lahat,
Pero, dahil nga sa survival, o sabihin nating masarap sa pakiramdam, na parang mas nakakataas ka sa iba, o nasusunod ka, o hinahabol ka ng iba, o sinusunod ka ng iba, minsan, yung mga tayo, nakakagawa tayo ng pang-aabuso ng hindi natin nahalata. O halimbawa, may nagkaagusto sa'yo, 'di ba? May nagkaagusto sa'yo. Ngayon yung iba sa inyo, yung iba nga sa inyo nagpapalibre pa, nagpapatulong pa. Alam mo kasi hindi ka matatanggihan eh. 'Di ba? Parang ganoon din 'yan. Pag martir ka sa boyfriend mo, pag martir ka sa asawa mo, kahit mahal ka pa niya, kahit totoo pa siya sa'yo, kahit mabait pa siya, kung minsan naabuso ka talaga. Alam na kasi tanga ka. Huwag kasi magpakatanga. Huwag kasi magpakamartir. Pero tingnan mo, pag di ka na martir, yung matapang ka na, pag nahuli mo siya, pag nalaman ng may iba siya, lalayuan mo siya, makipaghiwalay ka, di ka magpaparamdam, matatakot yan. Kaya walang takot eh. Hindi ako takot sa babae na yan. Hindi ako takot sa misis ko. Bakit naman, pare? Martir naman yan eh. Kahit naman mahuli niya ako may iba, konting suyo-suyo ko lang dyan, konting bola-bola ko lang, magkakabalikan na kami. Ganun katanga ang misis ko, pare. Ganun katanga ang girlfriend ko, pare. Martir yan. Hindi ako takot dyan. Kaya, sige, magbar tayo. Manchicks tayo. Yan. Ginaganyan katuloy. O ano? Napapaisip ka. Kaya huwag ka maging martir. Ka-inspired. Sapagkat isa sa sekreto upang pahalagahan ka niya. Upang matakot siya. Hindi sa'yo. Kundi sa baka iwan mo siya. Ka-inspired. Kung problema, minsan kasi ang problema, hindi lang din sa kanya. Minsan ang problema din sa babae. Kasi mali rin yung ginagawa mo. Naninisi kasi yung iba, ka-inspired kasi ganyan, niloko ko. Ka-inspired babaero. Ka-inspired palagi akong sinasaktan. Tingnan mo rin sarili mo. Nagpapaabuso ka kasi. Ayan, masyado ka kasing martir, tapos ngayon magre-reklamo ka, sinaktan ka na naman. Niloko ka na nga ilang beses, andyan ka pa rin. Excuse me, ka-inspired. Niloko ka na nga ilang beses, pinatawad mo pa rin, tinanggap mo pa rin, niloko ka na naman, ngayon magrereklamo ka, magyaw-yaw ka, magrarant ka, magbubunganga ka sa kaibigan mo na sinaktan ka na naman. Kasalanan mo. Kasalanan mo. Lagi mo sinisisi yung lalaki, lagi mo naman pinagbibigyan. Ka-inspired, masama bang pagbigyan? Mahal ko. Alam mo, lahat sa mundong ito, lahat dapat may limitasyon. Dapat pati ang katangahan mo, binilagyan mo yung kalimitasyon. Para matuto siya. Kaya di natututo eh. Ikaw din kasi, kailangan mo rin munang matuto. Huwag kang maging martir. Kapag palagi ka nang niloloko, pag palagi siyang nanakit sa'yo, upang sa paglayo mo, paggamit mo ng no contact rule, pakikipaghiwalay mo, habulin ka niya. Inspired, maghahabol ba yun? Ikaw ba naman matagal mo siyang pinagsilbihan, matagal mo siyang minahal. Mamimiss niya yun, lahat yun maaalala niya. Lahat ba ng babae kayang gawin sa kanya yun? Lahat ba ng babae kayang magpakamartir sa kanya? Makikita niya ang halaga mo. Minahal ka niyan eh. Kaya nga kayo naging kayo eh. Mahal ka niya, ng pag-ibig naman, hindi naman kagad nawawala yan. Natatabunan lang. Anong ibig sabihin natatabunan, ka-inspired? Natatabunan ng sobrang tagal nyo na kasi, natatabunan ng pagiging marupok mo, natatabunan ng mga bisyo niya, natatabunan ng mga yaw-yaw na mga kaibigan niya. Pero ka-inspired ang pagmamahal, lalabas yan kapag nawala ka. Babalik yan kapag di ba, di ka nagpaparamdam sa kanya. Sa sikreto ka-inspired, huwag kang maging martir upang ang lalaki bumalik ang pagmamahal sa'yo at lagi makita ang tunay mong halaga. Kapag may halaga ka sa lalaki, kapag bumalik ang tunay mong halaga sa lalaki, kapag nakita, naramdaman niya ang halaga mo, dahil di ka na nagpapakamartir at nagpapakatanga sa kanya, doon papasok ang takot na baka mawala ka. Ayaw niyang mawala ka. Ayaw niyang makipaghiwalay ka. Ayaw niyang maagaw ka ng iba. Ayaw niya na magkasira kayo. Doon yung takot, at yung takot na yon ang senyales ng tunay niyang pagpapahalaga sa iyo, at ang senyales din na magiging masaya ka. Ka-inspired. Ka-inspired, maraming salamat po sa pagtapos ng vlog dito. Tapos kung kalimutan na mag-like, comment, share rin po upang makatulong din tayo sa ibang tao. Sa mga hindi pa po subscribe, click nyo po subscribe mga kasipare, click nyo po notification bell upang ma-notify kayo pag may bago po akong upload. Sa mga gusto magpa-advise o humingi ng payo, makipag-usap sa akin, message lang po ako sa akin Facebook. Kapag nakita nyo yung profile picture na yan sa FB,
I-message nyo na po ako dyan, i-chat nyo ako mismo magbabasa ng mensahe nyo o ng chat nyo. Maraming salamat mga ka-inspired. Mag-iingat po kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired.